Okay, so salamat sa Panginoon sa umagang ito at muli po akong nakabalik sa aking tahanan. No, masarap ang pakiramdam na ako po ay muling makatayo sa tahanang ito. Okay, so sabi ko, dumating po ako dito ay January 20, 2002. So almost 20 years na ako dito sa 13. Purihin ang Panginoon. Kalahati ng buhay ko nandito na. Okay, purihin ang Panginoon. Salamat sa lahat at salamat sa mga nanatili hanggang ngayon. Wow, Nanay Hilda, Kuya Mon. So salamat at patuloy kayo na nagpapagamit sa Panginoon. At siyempre si Nanay. No. Ayan. So salamat. At kasama ko rin po ang aking isang leader, si Jerwin. Ayan. Kasi kamay, kapatid. Ayan. So, salamat sa Panginoon sa opportunity na bigay ng Lord sa atin. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful day that you have given unto us, Lord, the privilege to share your word sa mga tao, Panginoon, na pinili mo sa umagang ito. I believe, Lord, na ang mensahe mo ay para sa bawat isa sa amin upang kami ay makaranas ng panibagong lakas, panibagong sigla, upang kami makapaglingkod sa iyo ng lubusan. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita, ang iyong lingkod at ang bawat sa amin. We pray for the covering of the blood of Jesus in this place. Salamat, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, karangalan at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin ang Panginoon, palapakan natin ng Diyos. Ayan, hallelujah! Woo! Grabe. Parang kanina, sarap magpuring. Ang ganda ng sound. Sabi ko, Lord, meron akong banal na inggit. Parang gusto ko iuwi din to eh. So, purihin ang Panginoon. To God be the glory. Okay, so ngayong umaga po, gusto kong talakayin sa atin ang pinamagatan kong overcoming struggles. Yan. Sino ho ba ang may mga struggles sa mga panahong ito? Kala ko ako lang eh. Yan, overcoming struggles. Okay, bago tayo magpatuloy, meron pa akong tanong. Sabi dito, why the bird did not fall or die when they touched the live wire of electricity? Sino mga electrician dito? Ayan, si Kuya Joseph. Ayan. Bakit kaya yung ibon ay kahit na matouch niya yung live wire, ay hindi siya nahuhulog o namamatay? Isang beses po, nung ako ay nandyan sa bayan natin, around mga 6:30 to 7, or padilim, kung napansin niyo po, doon sa corner, ang dami pong ibon. Nakita niyo ba yon? Ang daming ibon. Tapos, naka-single file sila, tapos dikit-dikit. Tapos, ang tagal kong tinignan, inobserbahan ko sila, sabi ko, buti pa itong mga ibon, marunong ng social distancing. Grabe, pare-pareho. Tapos, wala hong nalalaglag sa kanila. Paikot-ikot, babalik uli, paikot-ikot, babalik uli. Then suddenly, Lord, ba't kaya di nalalaglag ang mga ibon na yan? Di namamatay. Ayan, yan ang pag-uusapan ho natin. Hindi ibon, ikaw. Okay? So, buksan natin ang ating Bible sa Genesis 32. Genesis 32, 22 to 32. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, crossed the ford of Jabbok. After he had set them across the stream, he set over all his possession. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it's daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?"
Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, it is because I saw God face to face, and yet my life was spared. The sun rose above with as he passed Peniel, and he was limping because of his hips. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hips, because the socket of Jacob's hips was touched near the tendon. Okay. So, sino po nakakaalam ng istorya ng buhay ni Jacob? Yan, sa mga nagdi-devotion, alam natin ang istorya ni Jacob. Tama po ba mga kapatid? Okay, so bigyan ho natin ng kunting background kung sino ho ba si Jacob. Okay, si Jacob po, ang kanyang tatay ay si Isaac. At ang kanyang kapatid ay si Esau. Ang kanyang nanay ay si Rebecca. Yan. Okay, so meron siyang dalawang asawa. Kasi, noon pwede pa dalawa. Okay? Pero ngayon bawal na, no? Okay, kunti pa tao noon eh. Okay, so, si Jacob ay anak ni Isaac, then may plano ang Diyos sa kanya. One day, nagkaroon ng pagkakataon na makuha niya yung kanyang rights ng pagiging panganay. Ang panganay ay si Esau. Pero dahil sa kakapiranggot na sitaw, no? Ang sabi ni Esau, gutom ako at pagod, pwede mo ba akong pakainin ng iyong nilutong masarap na sitaw? Ang sabi ni, magkatulog Esau tsaka sitaw eh. No? Ang sabi ni Jacob, pwede naman, pero may kondisyon. Ako na ang magiging panganay. Wow! Sabi ni Esau, wala namang kakwenta-kwentang pagiging panganay ko. O sige na, iyo na ang pagiging panganay, akin na ang sitaw. Okay, so to make the story long, nakuha ni Jacob ang pagiging panganay. Hindi nakita niya dahil sa pagiging panganay ay merong blessing pala, nakaabang. Dumating ang panahon na si Isaac ay matanda na at sinabi niya sa kanyang paboritong anak na si Esau, pakainin mo ako, lutuan mo ako ng masarap at ikaw ay akin ang babasbasan. Okay, so eto na, nag-ready ngayon si Esau. Habang umaalis si Esau para hulihin ang kanyang iluluto sa kanyang tatay, meron palang marisol. Uso na pala noon ang marisol at marites. No? Ando na si Rebecca, narinig niya ang utos ng kanyang asawa sa kanyang anak. Ang ginawa niya, sinabihan niya si Jacob, Jacob, halika. Yun, may sul-sul na. Di ba? Halika. So, to make the story long, napunta kay Jacob ang blessing. At dahil dyan, nang malaman ni Esau na wala na ang blessing sa kanya, siya ho ay talagang nagkaroon ng matinding galit sa kanyang kapatid to make Jacob run away mula sa kanilang tahanan. Tama ba? Nagtago na, nagpakalayo-layo na si Jacob at hindi niya alam ang kanyang gagawin. At yun ang simula ng kanyang struggling ng kanyang buhay. Palipat-lipat kung saan-saan napupunta dahil lumayo na siya sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, na palayo kung saan napunta. At naroon ang takot, pangamba, na habang siya ay naglalakbay, na sa isip niya, paano kung makasalubong ko si Esau? Paano kung ako'y patayin ni Esau? Paano? Ang dami ng mga struggle sa buhay niya na kung saan hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. But one day,
Sabi ng Lord sa kanya, pakalipas na napakahabang panahon, sabi sa kanya, Lord, bumalik ka na sa iyong pamilya. Go back to your family. Pero sabi ni Esau, hindi. Pero bago yun nangyari, no, napunta po siya doon pala sa biyanan niya, no? At sa kapatid kay Laban. Kapatid ni Raquel at ni Leah. Ang sabi, dahil nung napunta pala si Jacob doon, dapat na-inlove si Jacob doon kay Raquel. No? Nung na-inlove si Raquel, nagustuhan niya, sumama sa bahay. At sabi naman ng tatay, bakit di mo sinama? Sinama siya doon, ano? Then, dumating ang panahon na kailangan nang ipakasal si Raquel kay Jacob. Pero ano nangyari? 7 years na siya ho ay nagtiyaga. Pero, nung sila ho ay kakasal na, magsisiping na, pagbukas ng wow, iba pala ang tao. Si Leah pala. Okay? Kaya sabi niya, okay, gusto mo ulit si Raquel? 7 years. So, ganoon ho naging sitwasyon ni Jacob. Naging masalimuot ang kanyang buhay. No? And to the point na siya nag-aalaga ng mga kahayupan. No? Tapos, nakaranas siya na laging dinadaya. Si Laban, laging kalaban niya, lagi siyang dinadaya, paulit-ulit, pabago-bago ng mga rules and regulations sa kanyang pag-aalaga. Hanggang sa dumating ang panahon na siya po ay napuno na, at doon na sinabi ng Lord sa kanya, go back to your family. Okay. Ngayon, dumating doon si Jacob sa Mesopotamia na walang-wala siya, pero paalis na siya, meron siyang 2 pamilya, papunta na doon kung saan siya nanggaling. Now, habang po siya ay palakbay na, ito yung binasa ho natin. No? Habang po siya ay palakbay na, at nais siyang kasalubungin ang kanyang kapatid na si Esau, nandoon pa rin ang takot at pangamba sa kanya na baka hindi pa ako pinatawad ni Esau. Meron pa rin struggle sa kanyang buhay. Kaya ano hong ginawa niya? Strategy. Pinagdalawang pangkat niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang grupo. Okay? Sabi niya, ang unang grupo mauuna na may mga dalang mga blessing kay Esau. At ang pangalawa naman, para pag na tira yung isang grupo, no, pinatay ni Esau isang grupo at isang grupo makaka-iskapo. Tama? Yan. So, ganoon ko ang gagaling si Jacob sa kanyang plano. And then, ganoon ho ang kanyang ginawa. Then sabi doon, ng gabing iyon, siya po ay nanalangin sa Diyos, gumising na maaga, and then, unti-unti niyang itinawid ang kanyang pamilya. Sa lugar na tinatawag na Jabok. Okay? Lugar na Jabok. Ano ho ang ibig sabihin ng Jabok? Okay. So makikita po natin na napakalaga po how to overcome our struggle. Number 1, we have the absolute surrender. Magkaroon po tayo ng absolute surrender na makita po natin sa ating mga buhay, mga kapatid, na ang struggle natin sa buhay ay hindi nating kaya. Amen. Kaya ka nahihirapan kasi hindi mo sinusuko ang lahat. Ipinaglalaban mo pa ang hindi dapat ipaglaban. Hinahawakan mo pa ang hindi mo dapat hawakan. Kailangan mo niyan, isurrender mo na. Absolute surrender. Si Jacob nahirapan ng kanyang buhay dahil siya lumayo sa kanyang pamilya, gumawa ng mga sarili niyang diskarte sa buhay, pero paulit-ulit siya nabibigo. Dinaya sa kanyang pagmamahal, dinaya sa negosyo, may takot lagi sa kanyang kalooban, kung kaya halos ang kanyang buhay ay paikot-ikot at paikot-ikot na lamang. And I believe marami sa atin na maraming struggle ang ating buhay. Lalo sa panahon natin ngayon. Tama po ba?
Ang dami hong mga struggle sa buhay po natin. Kamakailan lang nabalitaan po natin na meron po sana magpapakamatay dyan sa bayan natin, sa tulay. Because of depression. Struggle ang buhay niya. Saan ako kakain? Saan ako kukuha? Wala akong trabaho. Marahil ang iba sa atin ganun din. Hindi nasisettle ang mga problema, mga issues ng buhay natin. Hindi tayo nakakatanggap ng papatawad sa ating mga buhay. Maraming mga discouragement, oppression sa buhay natin. Ngayon na lang yung oppression natin, di po ba? Merong mga discrimination na nangyayari because of vaccine card. Hindi makasakay ng sasakyan pag walang vaccine. Struggle. Paano ako papasok sa trabaho? Di ba? So marami po mga struggle sa buhay natin. Marami tayong mga liabilities. The ability to lie. Di ba? Marami tayong mga liabilities na dapat nating bayaran, dapat nating asikasuhin, lahat ng iyon. Pero struggle tayo dahil hirap ng buhay. So ganun ho nangyayari kay Jacob at maging din sa atin din. No? Maraming mga kautangan na dapat nating ayusin. Tama po ba mga kapatid? Mga pangarap mo na, Lord, kailan ba matatapos tong COVID na to? Di ba? Naka-schedule pa naman akong taon itong mag-asawa eh. Di ba? Uy, may kakangiti ah. Parang meron ah. Meron ba? Di ba? Marami kang gustong puntahan, maraming gustong libutin, pero hindi mo magawa. Struggle. Amen. Sa business, sa work, sa career mo, sa finances mo, sa relationship, struggle tayo. At ang matindi na struggle natin minsan, ang ating mga hidden sin. Na pilit mo pang tinatago, pilit mo pang tinatakpan, dahil sabi mo, kaya ko to. Kaya ko pa. And you play with temptation. Sabi ni Lord, suko mo na yan. Pakisabi sa katibi mo, suko na natin. Absolute surrender. Yun ho ang ginawa ni Jacob. Hindi ko kaya, kapatid ko. Pero kailangan ko lumapit sa kanya. So anong ginawa ko? I have to give peace offering. Nagpadala siya ng maraming mga regalo muna kay Esau. Di ba? So, surrender means see yourself as nothing. Incapable, powerless. Humbleness of the heart, yun ang kailangan natin. Get alone with God. Amen. So si Jacob ay, bago siya nagpatuloy doon, para bumalik sa kanyang kapatid, tumawid muna siya ng Jabok. Jabok means a place of passing over. It's also stand for struggling of to empty and pour out. So napakalaga po na tayo po ay dumaan sa lugar na tawag na Jabok. Tinignan ko sa mapa, nasan tong Jabok na to? Ang buhay Kristiyano, sabi, mayroong pinagdadaanan na dalawang river o sea. Mula doon ang mga mga Israelites sa Egypt, they crossed the Red Sea. Tama? Then pangalawa, they crossed the Jordan River. Bago pala sila mag-cross ng Jordan River, kailangan nila pala muna tawirin yung Jabok. Ayan. Okay? Bago sila pumunta doon sa lugar ng Jordan River, kailangan nilang tumawid muna sa Jabok. Passing over. Red Sea symbolize the world. Tayo ho ay galing doon sa lugar na tinatawag na Egypt. At sa biyaya ng Panginoon, niligtas tayo. For God so loved the world. Ayon sa kinanta natin kanina, that He gave His only begotten Son.
At naligtas ho tayo mula doon sa Ehipto o sa world, inilipat tayo ng Diyos, niligtas tayo. At patuloy tayo naglalakbay in the wilderness. At di natin alam, paikot-ikot tayo, pero ang gusto ni Moises ay makarating sa lugar ng Promised Land. Nung tayo po ay nasa Jabok si Jacob, nakita niya ang presensya ng Panginoon. Naranasan niya ang glorious ng ating Panginoon. Now, nag-cross ng Red Sea, nag-cross ng Jabok, then nag-cross ng Jordan. Jordan is a place of submission and obedience. Jordan is a place of submission and obedience. Yung Jabok is a place of passing over. Maraming mga mananampalataya na pagkatapos ng Red Sea, tumutuloy sa Jordan. Naiintindihan niyo po ako? Maraming mga mananampalataya na after they cross the Red Sea, tuloy na kaagad sa Jordan. Hindi nagko-crossing o nagpa-pass over sa lugar ng Jabok. Na kung saan, doon niya mararanasan ang lubusan ng Panginoon tulad ni Jacob. Nagmamadali na sumunod. Kaya maraming mga mananampalataya na kahit na nabautismuhan na, nakarating na ng Jordan, ang titigas pa rin ng ulo. Ayaw pa rin sumunod sa leader. Ayaw pa rin magpasakop. Kontento na siya. Hey, basta ako nandito ako sa Jordan. Bakit? Kasi hindi niya na-experience ang lugar ng Jabok. Amen? So kailangan katulad ni Jacob, maranasan natin ang lugar ng Jabok. Na kung saan doon tayo makikipag-wrestling sa presence ng Panginoon. Doon tayo babaguhin ng Diyos. Amen. Yun ang magiging struggles ng buhay natin. Aayusin ng Diyos ang buhay natin. Pero kapag ikaw ay nagmadali, ayaw ko dyan, mahirap dyan. Ayaw ko ng mga training na yan. Dito na lang ako, mas madali. Mahihirapan ka sa journey ng buhay mo. You have to go back to the place of Jabok. Amen. Jabok ay napakalagang lugar na kung saan tinawag ni Jacob Peniel. Ibig sabihin, face to face with God. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, nakakalungkot marami po ang mga Kristiyano na hindi na nakakaranas ng lugar ng Peniel. Gusto na lang nila lagi Jordan. Di ba? Ano na yung sa Jordan? Ano makita natin sa Jordan? Andun yung mga himala eh. Di ba? Sa Jordan, ang daming mga himala nangyari. Doon binautismohan ang Panginoong Jesus. Di ba? Doon naghimala. Maraming nangyari sa lugar ng Jordan. At yun ang karamihan na gusto ng mga mananampalataya ngayon. Himala, himala, himala. Pero never na mag-stay na matagal sa lugar ng Peniel. Na kung saan doon dapat natin makilala ng lubusan ang ating Panginoon. Kapatid, ang tanong ko kanina, bakit yung ibon hindi namamatay? Ang sagot, simple lang. He only touched the single wire. Pag siya po ay tumungtong, wala hong ibang naaabot ang kanyang paa, kundi isang wire lang. Pag na-touch niya ang second line, sigurado patay siya. Gets nyo? Magi-struggle siya. Buhay Kristiyano, dapat
single line lang ang hinahawakan mo. Yung mga struggles ng buhay mo, bitawan mo para hindi ka manghina at mamatay. Amen? Ipaubaya mo sa Panginoon ang lahat ng yan upang aawit ka na may tuwa tulad ng ibon. Amen. Di ba? So ganun ho, ginawa ni Jacob. Ang sabi niya, pangalawa, how to overcome struggles, absolute desire. Sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Lord, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinagpapala. Bago mo maranasan ang blessing ng Lord, dapat meron kang tinatawag na absolute surrender. Suko mo muna. Lahat. Pag sinuko mo na yun, wow, the blessing of the Lord will overflow. Karanasan ko po yun. Alam ni Pastor ang buhay ko. No? Almost 20 years. Ngayon, ako ay dinaan ni Lord sa mga jabok ng buhay. No? But I keep on surrendering everything to God. Hindi ho madali ang mag-pioneering ng church. Sabi ko, Lord, buti na lang pinatay mo na ako eh. Di ba? Yung ego ko, yung ano ko. Di ba? Sabi ko, nung nasa Bicol ako, sarap-sarap ng buhay ko eh. Pagdating ko dito, hindi ko alam kung saan ako matutulog. Di ba? Alam ni Ate Alma, magkasama kami niyan sa isang kwarto. Diyan kina Ate Aster. Isang bahay pala, hindi na kwarto. Yan. So, dinadaan tayo ng Lord sa mga bagay na yan upang hubugin tayo. Tulad ni Jacob. Then after that, the blessing will flow. Amen. Huwag magmadali. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? So sabi, I will not let you go unless you bless me. Kanina, i-release mo na. Ngayon, hawakan mo. Amen? Kanina, let it go, let it go. Di ba? Pero ngayon, hold on. Hawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. Huwag mong bibitawan. Fight for your blessing. Fight for your dreams. Fight for your goal. Amen. Sabi nga, kung ang blessing na hinihingi mo, diba? If you're only fighting for small things, you don't need anointing. But if you're fighting for a big things, you need to ask for God's anointing. Amen? Kailangan natin. Lord, may project pa ako eh. Di ba? Sabi ni Jacob, harap ako kay Esau eh. Di ba? Aayusin ko pa yung relasyon ko sa kapatid ko. Di ba? Even to us, Lord, yung pamilya ko hindi pa ligtas. Lord, yung mahal ko sa buhay, yung classmate ko, yung kaopisina ko, aayusin ko pa. Kaya Lord, bless me. Anoint me. You have to pass the Pinel, the Jabok place. Amen. So, hindi ho tayo papayag basta-basta. Amen? Kahit na medyo nagtataasan ang ating mga buhok, di ba, nauubos na eh. Oh. Ay mo si Pastor Vidal, haba ng buhok niyan eh. Diba? Pero habang tumatagal, pagwapo ng pagwapo. Di ba? Yun ang nasa presence ni Lord. Di ba? Nanay Hilda, oh. Parang hindi tumatanda, no? Di ba? Why? Always press in the presence of the Lord. Amen? So, lagi po natin tatandaan mga kapatid, na isuko natin ang lahat sa Panginoon. Pangalawa, kunin natin ang nararapat para sa atin. Ipaglaban natin yon. Para hindi na tayo mag-struggle sa buhay natin. Di ba? Oh, because
hingi natin yung anointing ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Di ba? Because anointing break the yoke. Anointing change the atmosphere. Anointing bring freedom sa pang-araw-araw nating buhay. Kung mawawala ang mga struggle sa buhay natin. Di ba? Yan. So, grabe si Lord pag kumilos sa buhay natin kapag lagi tayo nasa lugar ng jabok. Sa pinel. Kung nandoon ang presence ng Panginoon. Hallelujah. Because if you are anointed, you will always experience the open doors. Open doors. 2005, nagsimula ho ako mag-open ng church sa ating lugar sa Osorio. 2005. Ngayon, 2022 na. Magsi-17 years na pala ko, Pas. Di ba? Sa biyaya ng Panginoon, nakatayo pa rin. Amen. Nakadalawang dekada na pala ako. Di ba? So, grabe. Naalala ko noon, nung aaral ako ng Bible School, yung mga kapatiran, mag-aambag-ambagaan para pamasahe ko. Pas. Naka-assign, ikaw, Ate Alma, 50, Lunes, Martes, 50. Ginawa ng aking pastor. Thank God. You raised me. Buti na lang may puser. Kung walang puser, siguro, daming mga kabataan noon dito. Actually, naghahawak ko ng youth dito eh. Ang iba namatay na eh. Ang iba namatay na, kinuha na ni Lord. Ang iba nawala na, backslide na. Pero salamat na lang. Merong puser. May plano. Kung ang pastor mo, pastor natin may plano, gaano pa kaya ang Diyos sa buhay mo? Kaya wag mong, bitawan mo na yung mga struggles dahil hindi makakatulong sa iyo. Focus sa plano ng Diyos. Absolute desire. Lord, I will never let you go hanggat di mo ako pinagpapala. Ngayon nakikita ko kung anong meron si pastor. Naranasan ko na rin. Diba? Yung mga nararating ni pastor, unti-unti nararating ko na rin. Diba? Sunod lang. Because there is a blessing in obedience. Amen, mga kabataan. Huwag mo nang magmadali. Amen? Sabi nga, don't quit in the hard times, pray all the harder. Yun ho ang ginawa ho natin. Ang hirap po sa pioneering stage. Naalala ko si Ate Alma, itong kasama-sama ko noon eh. Naglalagay kami ng pawid. Naalala mo, Ate Alma? Naglalagay ka ako ng pawid sa taas, si Ate Alma ay nasa baba. Taga-ganon siya. Kaming dalawa lang. Nagtatahi ako ng pawid sa taas ng church. Doon sa Osorio. Pag Sunday, niready ko yung, thank you. Pag Sunday, niready ko na yung, Sabado pa lang, niready ko na yung church para kinalingguhan. So, service dito, nandun ako sa Osorio. Nakabihis ako. Naka-long sleeve pa. Tapos pagdating ko doon, Sabado, inayos ko na, no? Pagdating ko ng Sabado, daming tumpok ng tae ng kalabaw. Sa loob mismo. Kasi open air ho tayo. But thank God, those are the process. Diba? Pag umulan, ulan sa loob, ulan sa labas. Naranasan yan din dito, doon sa Kingfisher. At salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nangarap ako, Lord, gusto ko magkaroon ng upuan. Kasi yung upuan namin, yung kawayan,
pag naanto ka, laglag ka. Di ba? Mapupuspos ka talaga. No? Sige lang. Tapos dumating pa yung time na 2007, nagkaroon ng bagyong Milenyo. Yung church po natin doon, 5 poste, na ang lalim ng binaon ko, almost 1 meter. Ganito kalalaki. 5 by 5. Lahat po yun nabunot. Nasa gitna ng kalsada. Huwebes nangyari. Biyernes pinuntahan ko. Sabi ng mga member, Pastor, wala na tayong church. Nag-iiyakan. Ang nakakatawa, kasi yung church lang talaga natin ang nagiba. Yung mga kapitbahay, wala. May demonyo talaga. Diba? Ang laki ng poste ko, tapos yung mga kapitbahay, barong-barong lang, hindi nagiba. Yung talagang church. At nasa gitna pa talaga ng kalsada, tinapon. So, iyakan mga member. Sabi ko, umiyak ang loob ko, pinagpapalakas ako sa kanila. Hindi, kayo ang church. Building lang yan, kayo ang church. So, nabuhayan kami. Sabado ng hapon, gawa ko ng tolda. Kinaumagahan, linggo, 10 ang umattend. Sige, tuloy pa rin. Habang tumatagal yung 10, naging 4. Sunday service. Yung 2, hindi pa nagbabati. Magkaaway pa. Pero Lord, absolute desire. Hindi ako papayag na hindi mapangyari ang kalooban mo dito sa Osorio. Because one day, ito sinasabi ko, one day, papunta kami ni Pastor Vidal sa Jabez, mag-attend kami ng seminar. Pagtapat namin ng Osorio, sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan yan. Don, alagaan mo ang Osorio, may ginto dyan. And something strike in my heart. May ginto dyan. Wow. And sa history, ang Osorio, ang pinakamayaman na naging, martir ng 13 Martires. Kaya hanggang ngayon, yayaman ako. Lalo na ang pangalan ko, Don Arellano. Amen! Payaman! Kaya pag nagsasabi yung mga pastor, may ministerial, dito na ating Amen! I receive it. Diba? Papatikimin ka muna ni Lord sa mga lugar ng Jabok Place. Then one day, ibibless ka ng Panginoon. Amen! Grabe! Then ngayon, naka-aircon na rin kami. Diba? Dati, kung init naman dito. Diba? So, purihin ang Panginoon. Talagang ibibless ka ng Panginoon. Diba? So, don't quit in that hard times, pray all the harder. Mas lalo kang nahihirapan, para kang si Andres Bonifacio. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Dapat ganon ang Kristiyano. Hindi yung pag may subok, ayoko na. Suko na kagad. Di ba? Laban lang. Amen. So, blessing. Nakatagpo pa ako, binigyan pa ako ng Lord, napakagandang asawa. Di ba? Siya din yung young people dito, dati. Unang bunga. Nasundot ko. Yeah. Di ba? Nasungkit. Nasungkit pala, hindi nasundot. Yan. Di ba? Bibigay ni Lord yung best. Ngayon siya ang speaker natin doon. Di ba? So, purihin ang Panginoon. Now, pangatlo. Malapit na pala ako Napasarap kwento ko.
Una natin, absolute surrender. Absolute desire. Yung pangatlo, absolute change. Change. Alam niyo ba, ang pangalan ni Jacob ay napalitan? Naging Israel. From being a deceiver, promise keeper. Amen. Pinangakuan siya ni Lord. Sa'yo magsisimula ang 12 tribes. Dadami kayo. Amen. Blessed ng blessed ni Lord si Israel. New character. Bagong buhay. Alam mo ba nangyari sa kanya? Pagkatapos niya mag-wrestling doon sa mamang yon, ang ginawa sa kanya, pinalo siya. Di ba? At ang sabi nga doon, naglakad si Jacob paiki-iki. Sabi ko, Lord, bakit mo pinalo? Bakit pinalo si Jacob? Di ba? Anong reason? Si Jacob ay sanay sa pag-alaga ng mga kahayupan. Magaling, malakas. At kapag sila po ay nagharap ni Jacob o ni Esau, pwedeng mag-wrestling silang dalawa, mag-away silang dalawa. Tama? Dahil ayaw magpatawad. Pero, dahil si Jacob ay pinalo ng Panginoon, wala na siyang lakas para harapin pa niya, paglabanan pa niya, resbakan pa niya si Esau. Ganun ho tayo. Sometimes, binibigyan tayo ng Lord ng mga bagay-bagay para it will remind us na wala kang magagawa na. Di mo na kailangan ipaglaban pa ang gusto mo. Amen? You have to surrender everything to God. So, ano nangyari kay Jacob? Napalitan ang kanyang pangalan. Ang kanyang idea na dapat mauna yung mga kasamahan niya, siya sa huli. Ano ho nangyari? Siya ho ang nasa unahan. Sunod ang mga tauhan niya, ang kanyang pamilya. At habang siya'y lumalapit kay Esau, yuko siya ng yuko, nagpapakumbaba. Dating arugante, dating matapang, pero binago ng Panginoon. Total change. Ganon din ang buhay ho natin. Habang tumatagal tayo sa lugar ng Pinel, doon ho tayo babaguhin at babaguhin ng Panginoon. Gusto ba natin na makaranas ng pagbabago ng ating buhay? Mawala mga struggle sa buhay natin? 3 things. Surrender, desire, change. Para maranasan mo ang pagbabago ng Panginoon. Sabi ng ating conclusion, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Mahal ka ng Panginoon. If this is your first time, mahal ka ng Panginoon. Marami kang may struggle na pinagdadaanan. Alam ng Panginoon pinagdadaanan mo, lalo sa mga panahong ito. Pero tandaan mo, hindi ka niya pababayaan. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Kung meron kang mga pinagdadaanan sa buhay at gusto mo lumaya, freedom, katulad ni Jacob, lapit ka lang sa lugar na tinatawag na Jabok, which is the presence of God, na doon ka babaguhin ng Panginoon ng lubusan. Kung dumating ang panahon na nakaligtaan mo na ang lugar ng Pinel, dahil naging abala ka na, this is the time to go back to God. Balikan mo ang lugar na yan. At muli mong sabihin, Lord, bless me, change me. Upang lubusan mo akong magamit for the glory, for the extension of your kingdom.
If you want to surrender your life to Jesus, the presence of God, just raise your hands in the presence of the Lord right now. Inaamin mo, Lord, marami akong struggle sa buhay. Marami akong dapat pang isuko sa mga panahong ito. Marami akong gustong gawin pero hindi ko magawa dahil meron akong mga struggles na aking pang hinahawakan. Lord, turuan mo ako na ikaw lamang ang aking hahawakan. Tulungan mo ako, Panginoon, na i-withdraw ko, Panginoon, ang mga bagay na pabigat sa aking buhay. Para lubos mo akong magamit ng lubusan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Let's worship God. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Nais niya na maranasan mo ang buhay na masagana, payapa, puno ng pagpapala. Pero nais ng Lord na bitawan mo ang mga bagay na struggle sa buhay mo upang lubos kang makasunod sa kanyang kalooban. Surrender everything to God. Alam mo ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Alam mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo. It's time to surrender it to the Lord right now. Sabi ng Bible, mas mabuti pang kung ang kamay mo nagiging dahilan ng pagkakasala, mas mabuti pang putulin yon. Dahil mas maganda makarating ka ng langit ng walang kamay kaysa ang bumong katawan ay mapunta sa impyerno. Ibig sabihin, you have to surrender, you have to cut your sin, surrender everything to God. Kung meron pa mga bagay na kailangan mong isukong kasalanan, ito yung pagkakataon mo. Kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito. Tandaan mo, si Jacob lang ang enkwentro ng Panginoon. One-on-one, he encountered God. Nais ng Diyos, ikaw mismo ma-enkwentro niya sa umagang ito. Thank you, God. Father, in the name of Jesus, dinadalain ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang magbago ng aming mga buhay, Panginoon. Lahat ng mga struggles na nararanasan namin, Lord, we surrender everything here. In the name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, ang lahat ng ito isuko namin sa iyo, God. As we lift our hands to you, Lord, we give it to you right now in the name of Jesus. Take it, Lord. Take it, Lord God. Mula sa araw na ito, Panginoon, lahat ng kabigatan, lahat ng kasalanan, lahat, Panginoon, ng mga pasangit sa aming buhay, ay amin ang sinusuko sa iyo sa pangalan ng Jesus. Take it all. Take it all, Lord Jesus. I surrender everything to you, God. In the name of Jesus. Lord, gusto namin sumunod sa iyo ng lubusan. Gusto namin, Panginoon, magpagamit sa iyo ng lubusan. We desire, Lord, to bless us. Bless me, O God. Change me in the name of Jesus. Change my heart. Change my character. Change my attitude. Change my belief. My thinking, O God. My goal. My dreams. In the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami pinagpala mo, O God. To God be the glory. To God be the glory. Salamat, Panginoon. Ikaw na Diyos ay dakila, tapat at mga pangyarihan. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ang karangalan pagsamba. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos
Diyos at binago ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon.